Ganyan po ako magtanim mga kabakyard. Binubutasan ko po, naguhukay po ako ng pabilog at lalagyan po natin ng mga dahon, mga damo na pinagtabasan po at saka lalagyan po ng lupa at saka itatanim yung luya. Hindi na po tayo didilig. Pag natanim na po natin ito, kahit pabayaan na po natin, wala pong problema. Make sure po na ang pinagtamnan po ng luya ay shaded area po. Mapagpalang araw po mga kabakyard, welcome sa isa na namang episode ng Backyard Farming. Maliit mong lupa gawin nating libangan at pagkakitaan. May bago na namang update sa ating backyard farm at yun po yung mga luya po natin. At ipapakita ko po sa inyo kung paano po ako magtanim ng luya. Nang sa ganun po ay mabigyan po kayo ng idea at kaalaman po sa pagtatanim ng luya. Ganyan po ako magtanim mga kabakyard. Binubutasan ko po, naguhukay po ako ng pabilog at lalagyan po natin ng mga dahon, mga damo na pinagtabasan po at saka lalagyan po ng lupa at saka itatanim yung luya. At ayan po, marami na po ang ating napagtamnan. Yan po yung mga binhi po natin gawa ng nag-harvest po tayo at saka yung iba po na laman may mga tumubo na po at yun po ang ating tinanim. Ayan po. Bale, ang laman po ng isang hukay, dalawa po. Tig-dalawa po yan para maganda po yung maging laman po niya. Ayan. So dito mga kabakyard, di na po tayo didilig. Pag natanim na po natin ito, kahit pabayaan na po natin, wala pong problema. Make sure po na ang pinagtamnan po ng luya ay shaded area po. Dahil ang luya po mas gusto po sa shaded area. At kung direct sunlight naman po, medyo mahina po. Nag-harvest po tayo. So yun po na pinag-harvestan po natin, maliit lamang po yon na area na halos kalahati lang po ng ating napagtamnan ng luya. Pero po marami po yung laman. So, ang sikreto ko po ay ganyan po. Para maging buhagag po ang lupa at saka marami pong nutrients na makukuha ng ating luya. So, ayan o. Ganyan lang po. Halos, ito po mga kabakyard is matrabaho po. Pero, makakasiguro po tayo na maganda po at marami po ang magiging laman ng ating luya. Ayan po. Kung clay po ang ating pagtatamnan, mas okay po na magbubutas po tayo para maging buhagag po yung napagtamnan po ng ating luya. Ayan po. Ganyan po. Mas marami po ang laman pag ganito po ang ating style ng pagtatanim ng luya. Gawa ng ang luya po, mas gusto po niya na medyo buhagag po ang lupa. Kung wala po sa inyo mga kabakyard ng carbonized rice hull o rice hull, pwede pong gumamit po tayo ng mga dahon na mga nabubulok at yung mga fresh na dahon. Ihalo po natin o ilagay po natin dun sa pagtatamnan natin para yun na po yung magsisilbing abono niya. At the same time, magiging buhaghag po yung lupa. So, ito po ang aking pamamaraan dahil dito po sa amin, wala pong carbonized rice hull o coco peat. So, ito po ang aking pamamaraan mga kabakyard para kahit papano po maging buhaghag yung lupa po mga kabakyard. So, ang coco peat, carbonized rice hull at rice hull po, minsan po binibili kaya gagastos po talaga tayo. May iba naman po na libre po yung rice hull dun po sa mga rice miller. At tayo na po ang magpa-process para gawing carbonized rice hull.
Dito po sa atin ang ginagamit po natin ay yung mga dahon, yung mga pinagtabasan po para po di na po tayo bumili, para di na po tayo mapagastos. Yung mga dahon po, mga damo ay mapakinabangan po natin kaysa po sunugin. Ito po mga kabackyard, di po natin ina-applyan ng synthetic fertilizer. Ang fertilizer po ng ating mga tanim is yung organic lang po. Yung mga dahon, yung compost soil, yung ginagawa po nating tea para sa ating mga tanim. Kahit po organic po ang ating pamamaraan, maganda pa rin po yung balik at kahit pa paano po, marami po yung laman. Nakakasiguro po tayo na maganda po ang napoproduce po natin dito sa backyard farm. At ayan po mga kabackyard, may tanim po tayo dyan na mani at inaayos ko na po yung backyard farm natin. Noong mga nakarang buwan po kasi naging busy po tayo. So ngayon po bumabawi po tayo para may mga development na nagaganap po dito sa backyard farm. May ginawa po tayo dito na walkway. Bali yung walkway po natin is pabilog. At yung walkway po natin na pabilog, napapalibutan po yung lokban o yung pumelo po. Yung gilid po ng walkway po natin, may mga bato, di pa po tapos pinturahan, gawa ng inuna po natin itong luya. Ayan po. Ito po pala mga kabackyard na luya natin, yung kulay pula po ito, o yung ginagawang tsaa. Marami po ang health benefits na makukuha po natin sa tuwing umiinom po tayo nito. So ayan no, kaya mas maganda po itong itanim, gawa ng mahal na po ang bentahan.